Ang mainit na hininga ng probinsya ay nananatili pa rin sa aking balat, isang marka ng buhay na iniwanan ko. Ang amoy ng sariwang lupa, ang huni ng mga hiibon sa madaling araw, lahat iyon ay alaala na lamang ngayon. Pinalitan ng mausok na hangin at walang katapusang ingay ng Maynila. Erika ang pangalan ko. Simpleng Erika, anak ng magsasaka, na pinalaki sa paniniwalang ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Ngunit ang dangal ay hindi nakakabusog, hindi nakakapagbayad ng utang sa tindahan, at lalong hindi nakakapagpagamot sa nanay kong may sakit. Kaya narito ako, isang kasambahay sa mansyon ng mga Montesilio. Umaasa ng aking mga kamay na sanay humawak ng araro ay sapat na upang hawakan ang kinabukasan ko. Ang bahay o masakma ang palasyo ay isang labyrinth ng mamahaling kagamitan at walang katapusang silid. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kayamanan, isang matalim na kaibahan sa aming kubo na gawa sa kawayan at nipa. Si Teresa, ang aking amo, ay isang babaeng may tindig ng reyna. Ang mga mata niya ay palaging naghahanap ng kapintasan. Ang bawat salita niya ay may bigat. Bawat utos ay isang batas na hindi maaaring suwayin. Erika, siguraduhin mong walang alikabok kahit isang hibla sa mesa. Ang tinig niya malamig at matalim, tulad ng isang talim ng kutsilyo. Ayaw ko makita ang sarili kong refleksyon na may kasamang dumi. Ang kanyang mga mata ay sumisiyasat sa akin, waring inaarok ang bawat sulok ng aking pagkatao. Yumuko ako. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa basahan. Opo, Ma'am Teresa. Wala akong karapatang sumagot pabalik. Ang aking trabaho ay sumunod, hindi magtanong. Ang kanyang pagiging istrikto ay parang anino na sumusunod sa akin sa bawat paggalaw. Ang bawat pilikmata niya ay may bigat ng paghuhusga. Kailangang laging malinis ang bahay. Kailangang laging maayos. Ang lahat ay dapat perpekto, tulad ng kanilang buhay na wari walang kapintasan. Ngunit may isang liwanag sa madilim na mundo ng aking pagtatrabaho, si Simon, ang kanilang anak. Isang batang may malikot na imahinasyon at walang katapusang enerhiya. Ang mga mata niya ay kumikinang sa tuwing nakikita niya ako. Isang hindi inaasahang kagalakan sa gitna ng aking pangaraw-araw na pagpapagod. Ate Erika, ang sigaw niya, tumakbo papalapit sa akin. Ang kanyang maliit na katawan ay bumunggo sa aking binti. Magkwento ka ulit. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Si Simon, ang tanging dahilan kung bakit nakakaya ko ang lahat. Ang kanyang inosenteng muka, ang kanyang uhaw sa mga kwento ay nagbibigay sa akin ng lakas. Madalas kapag natapos na ang aking mga gawain at nakatulog na ang mga amo ko, nauupo ako sa tabi niya habang nagbabantay at nagkukwento tungkol sa probinsya. Alam mo, Simon, nagsimula ako. Ang aking tinig ay bumubulong. Sa amin, ang mga bituin ay mas malaki, parang mga diamante na isinaboy sa itim na tela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkamangha. Wow, parang sa libro. Tumangwa ko. Oo, mas maganda pa. At doon ang mga bata ay naglalaro sa ilog, nanguhuli ng isda gamit ang kamay. Walang mga tablet o video games, pero ang saya-saya namin. Bakit ka umalis doon, Ate Erika? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay matalim na tumatago sa akin. Isang matinding hapdi ang bumalot sa aking dibdib. Paano ko ipapaliwanag sa isang batang tulad niya ang pait ng kahirapan, ang paghihati ng isang ina na walang maipakain sa kanyang mga anak? Kasi kailangan kong magtrabaho, Simon. Ang aking tugon, pilit na pinipigilan ng luha. Para makatulong sa pamilya ko. Kasi hindi lahat ay swerte tulad mo. Ikaw swerte ka. May magandang trabaho ang papa mo, ang mama mo. Hindi mo na kailangang mag-alala kung may kakainin ka bukas. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng aking braso. Gusto ko rin tumulong. Natawa ako. Isang tunog na bahagyang malungkot. Bata ka pa. Ang trabaho mo ngayon ay maging mabait na bata at mag-aral ng mabuti. Ang mga araw ay lumipas, ang bawat isa ay isang pagsubok sa aking presensya. Ang bawat pagmamadali upang matapos ang mga gawain
Ang bawat pagpigil sa aking sarili na sumagot pabalik sa mga matatalim na salita ni Teresa. Si Louie, ang kanyang asawa, ay bihirang makita. Abogado siya o kung ano pa man na may kinalaman sa mga papeles at pera. Tahimik siya. Isang anino lamang sa likod ng malakas na presensya ni Teresa. Isang hapon habang naglilinis ako sa sala, narinig ko ang matalim na paghampas ng isang bagay. Pagkatapos ay isang malakas na sigaw mula sa itaas. Erika! Ang tinig ni Teresa, puno ng galit, ay parang kidlat na bumalot sa buong bahay. Halika dito, ngayon na! Ang aking puso ay kumalabog sa aking dibdib. Alam ko na, ang bawat matalim na sigaw ay nagbabadya ng problema. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Ang bawat takbang ay parang paglalakad sa isang minahan. Nakita ko si Teresa sa harap ng isang maliit na kabinet sa kanyang kwarto. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang isang maliit na alkansya na gawa sa kahoy at pininturahan ng kulay asul ay nakabukas sa kanyang kamay. Walang laman. Ano ito, Erika? Ang kanyang tinig ay halos bumubulong-bulong, ngunit mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Saan napunta ang pera? Napakunot ang noo ko. Pera? Wala akong alam. Ma'am, ano po ang ibig niyong sabihin? Huwag kang magkunwari. Nilapag niya ang alkansya sa mesa. Gumawa ng malakas na tunog. Alam kong ikaw ang kumuha nito. Sino pa ba ang papasok sa kwarto ko? Sino pa ba ang may alam kung nasaan to? Ang aking dugo ay umakyat sa aking ulo. Ang init ng probinsya ay bumalik. Ngunit ngayon ay init ng galit. Ma'am, hindi ko po magagawa yan. Hindi po ako nagnanakaw. Huwag ka nang magsinungaling. Ang kanyang mga mata ay parang apoy, sinusunog ang bawat hibla ng aking pagkatao. Sa tingin mo ba'y maniniwala ako sa'yo? Lahat kayo pare-pareho, mga magnanakaw. Ang kanyang huling salita ay tumagos sa aking puso, mas masakit pa sa anumang sampal. Ma'am, hindi po. May dangal po ako. Hindi po ako pinalaki para magnakaw. Dangal? Natawa siya. Isang mapait na tunog. Kung may dangal ka, bakit ka nandito? Bakit ka nagtatrabaho sa amin? Dahil wala kang makain dahil mahirap ka. Lahat ng mahirap, basta may pagkakataon magnanakaw. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa aking muka paulit-ulit. Ang aking mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding sakit at galit. Ang aking pangalan, ang aking pagkatao ay niyuyurakan sa harapan ko. Ma'am, hindi po ako ganun. Alam niyo po kung gaano ko kailangan ng trabaho ko. Hindi ko po isusugal ang lahat para sa kaunting pera. Kaunting pera? 5,000 yun, Erika. 5,000. Alam kong malaki na yun para sa'yo. Kaya hindi malabong kinuha mo yun. 5,000. Malaki nga iyon para sa akin. Malaki yun para sa gamot ng nanay ko. Para sa matrikula ng kapatid ko. Ngunit hindi ko kukunin ang hindi sa akin. Hindi ko po kinuha, ma'am. Ang aking tinig ay tumataas. Hindi na nakayanan ang matinding panggigipit. Ate Erika? Isang maliit na tinig ang sumingit. Halos hindi marinig sa gitna ng aming pagtatalo. Lumabas si Simon mula sa likod ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Napalingon si Teresa. Ang kanyang muka ay nagulat. Simon, anong ginagawa mo rito? Lumapit si Simon sa akin. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng laylayan ng aking damit. Mama, hindi po si Ate Erika. Nagkatinginan kami ni Teresa. Ang kanyang mukha ay naguguluhan. Anong sinasabi mo, Simon? Ang maliit na bata ay humikbi. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ako po ang kumuha ng pera. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang tanging naririnig ay ang paghikbi ni Simon. Ang aking puso ay kumirot. Si Simon? Ang batang ito? Simon, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang tinig ni Teresa ay unti-unting lumambot, puno ng pagkalito. Bakit mo gagawin yun? Tumingin si Simon sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Kasi po, sabi po ni Ate Erika, mahirap po sila. Wala po silang makain. Gusto ko po silang tulungan. Ang kanyang mga salita ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ang aking kwento, ang aking pigati, ay hindi ko inakalang ganito ang magiging epekto sa kanya.
ang kanyang inosenteng pagnanais na tumulong. Naglakad si Teresa papalapit kay Simon, lumuhod sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng galit ay ngayon ay puno ng pagkabigla at kalungkutan. Simon anak, bakit mo naman ginawa yun? Hindi mo dapat ginawa yun anak. Hindi mo dapat kinukuha ang hindi sa'yo. Yumakap si Teresa kay Simon, mahigpit na mahigpit. Waring ayaw na siyang pakawalan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha. Shh, anak. Mali ang ginawa mo pero naiintindihan ko ang intensyon mo. Ang aking puso ay bumigat, ang aking mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkahabag. Ang inosenteng bata, ang kanyang pagnanais na tumulong, ang kanyang pag-amin. Tumingin si Teresa sa akin, ang kanyang mga mata ay namumula sa luha. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay naglaho, pinalitan ng isang mukha na puno ng pagsisisi. Erika, patawarin mo ako. Napakunot ang noo ko. Ang aking amo humihingi ng tawad. Isang bagay na hindi ko inakala na maririnig ko sa buong buhay ko. Patawarin mo ako sa mga sinabi ko. Mali ako, maling-mali ako sa panghusga sa'yo. Yumuko ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang matinding galit na naramdaman ko kanina ay unti-unting naglaho. Pinalitan ng kakaibang pakiramdam. Salamat, Erika. Salamat sa pagmamahal mo kay Simon. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Malaking tulong ka sa amin. Ma'am, ang aking tinig ay nanginginig. Pinisil ni Teresa ang kamay ni Simon pagkatapos ay tumayo siya at nilapitan ako. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, hindi na puno ng galit, kundi ng pag-unawa. Hindi mo dapat nararanasan ng ganito, Erika. Hindi mo dapat nararanasan ang pagdududa at pagpaparatang. Alam kong hindi ka magnanakaw. Alam kong mabuti ang tao. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang kanyang mga salita ay parang gamot sa sugat na nilikha ng kanyang mga naunang salita, ang kanyang pagkilala. At Simon, hindi dapat kumuha ng pera nang walang pahintulot. Kahit na gusto mong tumulong, may tamang paraan. Hindi natin kukunin ng hindi sa atin. Tumango si Simon. Opo, mama. Pero naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yon. Napakabait mo anak at salamat Erika sa pagtuturo mo kay Simon ng halaga ng buhay. Simula ngayon, kung may problema ka, sabihin mo sa amin. Hindi mo kailangang magdusa ng mag-isa. Ang aking mga mata ay nagsimulang lumuha. Ang bigat ng lahat sa aking pinagdaraanan ay unti-unting bumibigat. Ang aking pamilya, ang aking mga pangarap, ang aking pakikipagsapalaran sa Maynila. Lahat yun ay nagmistulang isang pelikula na tumatakbo sa aking isipan. Salamat po ma'am. Ang tanging nasabi ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Ang araw na iyon ay isang pagbabago. Ang pagmamataas ni Teresa ay hindi ganap na naglaho, ngunit may kakaibang paggalang na ngayon sa kanyang mga mata tuwing tumitingin siya sa akin. Ang kanyang mga utos ay hindi na matalim tulad ng dati. At Simon, ang munting bayani, ay laging nasa tabi ko. Nakikinig sa aking mga kwento at ngayon ay mas nauunawaan ang bigat ng aking pinagdaraanan. Ang bahay na ito na dating isang bilangguan ng pagtatrabaho ay unti-unting nagiging lugar kung saan ang aking dignidad ay hindi na niyuyurakan. At sa gitna ng lahat ng ito, natutunan ko na minsan ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na bata at sa isang simpleng pag-amin. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana ay nagustuhan nyo to. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.